I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga Beshwa. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, shout out sa mga Pilipino sa buong daigdig. Nakikita nyo guys yung nakikita ko, syempre kilala nyo mga yan. Sila po yung mga former Vice President of the Philippines, and of course sa kasalukuyan si Sara Duterte. So dahil dito mga kababayan, di ba issue yung nangyari dito sa pagbawas ng security guard ni Sara Duterte na 75, di ba nagsalita siya na panghaharas daw, political harassment. Di kayo naloka, no? Para siyang batang maliit, sabi ng mga ibang mambabatas, ano. Ika nga, yung 75 na tinanggal sa kanya, 300 plus pa ang natira. So, parang masama pa ang loob niya doon, mga kababayan. Pero, makikita nyo dito, ang malaking diferensya, no, ng mga past Vice President, kaysa sa kanya. Basahin ko dito, sabi ng The Word Tonight, si Maike ba siyang magtampo? Walang karapatan si Sara Duterte, no, na magre-react or magbintang, no. Kung tutuusin yung sinabi niya pangharas daw ang ginawa sa kanya, hindi po totoo yun, dahil si PNP Chief Marvel, bago niya ginawa yun, kinausap niya po yung staff ni Sara Duterte na pumayag naman po sila. Sana kung ganun dapat ang ginawa niya, nag-react siya, dapat siya, sinabihan niya ng on the spot na huwag niyo tanggalin, di ba? Kaso lang hindi nung tinanggal na, saka na lang niya sasabihin na political harassment daw. Hindi kayo naloka. Or gusto niya lang ilihis yung issue laban sa kanya. Kasi nga, di ba, lumipad siya sa papuntang Germany para makipag-meeting siya sa Maisog Rally. Yan po ang katotohanan. Siguro, bukod doon sa manood siya ng concert, mga kababayan, gusto niya siguro malihis ang issue. Pero wala na kumbaga nakatatak na sa isip ng mamayang Pilipino, kasagsagan ng karena, tapos ikaw naman lumipad, no, bagyong-bagyo, iniwan mo na lang sa ere ang mamamayang Pilipino, lalo na yung bumoto sa iyo ng 32 milyon. Hindi po pwede yung ipagkatiwala mo lang sa mga staff mo. Importante ikaw para makita yung presence mo, nga, 'di ba? Tapos sasabihin ng mga dides, nandiyan naman, iba naman yan hindi naman siya pangulo. Hello. Ano bang klaseng vice presidente? Parang gobyerno din naman yan ang nagpapasahod sa kanya. May mga utak dilis talaga itong mga to, no? So dahil dito mga kababayan, ang sabi dyan, hindi makakaila ang malaking pagkakaiba sa dami ng mga tauhan ng Police Security Protection Group, which is ang PSPG, Highway Patrol Group, HPG, ang Personal Holding, ang Accounting Units, sa PAW na itinalaga ng Philippine National Police kay Vice Presidente Sara Duterte at sa mga dating Vice Presidente ng bansa, mula kay Noli de Castro at Gio Mayberra hanggang kay Lindy Robredo. Ito, para malaman nyo dito guys, kung ilan ang nagiging security guard ng mga past Vice Presidente. Bagamat binawi ang 75 police security detail kay VP Sara, mayroon pa rin siya ng 665 na tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group. Uy, grabe, laki, dami Hindi pa sapat yun. Ba't kailangan niya maraming security guard, mga bes? Wala naman may gustong kumbaga interesa ng buhay nito. 'Di ba? Wala naman siguro sa pagkakasala. Or 'di ba? Hindi mo na kailangan ng maraming bodyguard. Kung alam mo naman wala kang atraso sa mga ibang tao, hindi natin alam bakit parang takot ito si Sara Duterte. Yun tinanggalan ng 75 police pero may natira na 365. Ang dami yun guys Security and Protection Group na nakatalaga para sa kanya at sa kanyang pamilya. At isa pa ito pa. At sa tingin ninyo may karapatan bang magtantrum si VP Sara matapos bawiin sa kanya ang PNP ang 75 police security details para ipakalat sa iba't ibang police field units? Kasi sa dami-dami ng security guards niya,
aba, dapat bawasan. Dapat nga 50 lang eh, no? Or, 50, madami na yun mga kababayan eh. Sa dami-dami, 433. Ha? Tapos ngayon, binawasan ng 75, nagtatampo ka kaagad. Tapos kung ano-anong pinagsasabi mo sa social media. Alam mo, taratitat din yan si Sara Duterte sa totoo lang, no? Hindi siya marunong makibagay ba? Kasi ang mga pulis na ito, kumbaga nagkakulangan na, binawasan para naman madistino sa ibang lugar, no? Kailangan ng taong bayan ng mga pulis, hindi sa isang tao lang. Wala naman siyang ginagawa eh. Ba't kailangan niya pang madami? Sabi ko nga, paano kung naging presidente ito? Baka 1,000 ang bodyguard nito. So yun mga kababayan, ang dating mga vice presidente. So makikita natin dito, kung ilan ang kanilang mga bodyguard. Unahan natin dito, yan. May keba siyang magtatampo. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga kababayan. See, ang laking pagkakaiba. Kay dating ex-Vice President Noli de Castro, 6 lang. Ang tipid ni dating Noli de Castro, guys. 6 na PNP. Saan kayo makakita niyan? Ang pinakakukunti nito, guys. Yung kay dating ex-Vice President Jejomar Binay. Oh my goodness, 5 lang, mas kukunti lang, guys. Naloka na talaga ito si Sara Duterte, feeling entitled, feeling sikat, naloka. Kaya dating Jejomar Binay, ex-Vice President, 5 lang. Dito si guys, itong nakaraan lang, si ex-Vice President Leni Robredo, 20 lang. Biro nyo yung guys. Itong mas malala. Ayan, matindi ito, guys. Vice President Sara Duterte, 365, 433 minus 75 equals na lang, 365. Grabe, antindi. Mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Hindi kayo mapalagay. Grabe ito. Matindi ito, mga kababayan. Parang gusto niya yata buong PNP babantayin siya. Ay, nako. Feeling ito, guys, feeling entitled. Parang siyang batang maliit nagtatampo, hindi kayo naloka. Anong kapalagayan nyo? Hindi kayo makapaniwala, So, ito pa, ito, guys, well, ako, no comment. Bala na kayo, guys, kung musga, kung anong sasabihin nyo. Ito, tingnan nyo itong isang post, guys. Nakita nyo yan? Siyempre, ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Si Sara Duterte, talo niyang Pangulo ng Russia. At talo niya si Pangulong Marcos Jr. Bakit? Basahin po natin. Sabi po dito, guys, ng Pilipinas Today, inihag ni Department of Justice, DOJ Secretary Crispin Boying Remulla, na si Vice President Sara Duterte ay mayroong 320 pang natitirang security detail kahit na binawi ang Philippine National Police, which is ang PNP, ang 75 police, kaya hindi big deal ang pagpo-pull out ng mga ito. Tama! Ang dami-dami yung security guard, grabe. Matatanda ang hindi ginalaw ang 365 tauhan na Vice Presidential Security and Protection Group na nakatalaga sa kanya at sa kanyang pamilya. Oh my goodness, grabe. Ayan mga kababayan, 320 man security ni BP Sara, higit pa kaysa kay PBBM. Biro nyo, talo pa presidente. Hindi, guys, nilagay kung ilan ang security guard ng Pangulo, yung PCG niya, kasi for safety. Meron pa siyang 320 security personnel. I don't think it's a bad matter to recall some of the personnel. She still has 300 bodyguards. It's bigger than the president's. Sabi ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Anak ng kwago talaga. Sabi ko sa inyo, lalo na pag makaupo sa Malacanang yan, hindi naman makaupo yan. To see is to believe, ba? Di baka 2,000 ang security guard ito.
Mga kababayan, ang dapat nga ang presidente ang maraming security guard kasi pangulo ng bansa 'yan hindi rin basta-basta ang kanyang kailangan ng fully protection ng pangulo. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, mainit sa kanya ang mga taong walang magawa sa buhay. Lalo yung mga nagpaplano ng destabilization. Talaga naman, kailangan niyang maraming security guard. Dahil alam nila matalino ito. Nahihigitan sila sa level ng pamumuno. Kaya todo inggit. 'Di ba? Kahit yung sona niya nga kinuntra nung isang dating presidente wala daw kwenta yung sona niya. Kasi na-real talk siya doon. Lalo na sa war on drugs, mga kababayan. Bakit? Na-real talk siya doon Sa war on drugs si Pangulong Marcos Jr., ikumpara mo sa war on drugs niya, ang daming namatay. Kay Pangulong Marcos Jr., bilangin mo yung kamay mo, baka mahirapan ka, pero bilang na bilang lang biro nyo, nahihigitan talaga. Ganon dapat ang isang leader. Kaya nga sabi natin, pwede palang hindi tukhangin yung mga inosenteng tao. Kahit nakataas na yung kamay nila, tapos kinitil mo pa. Pwede pala yun na hulihin mo lang at ikulong hanggang sa kanilang sentensya. Di ba? Kaya nga saludo ako kay Pangulong Marcos Jr. Sa war on drugs niya. Grabe, ang galing. At ang masaklap, maraming nahuli. Mga banyaga, men in uniform, politician, individuals. Sus, Maria Joseph, kung nakikita nyo guys, i-check nyo yung post, yung page ng BOC. Doon nyo makikita, mga bes. Tsaka yung CIDG. Nako, talaga naman, gabultong mga druga guys ang nakumpiska. 10 million, 27 million. Masaklap guys dito yung sa Pampanga. Bilyonis. Yung sa Alitagtag, bilyonis. Oh my goodness, mga kababayan. Tapos nandyan po yung mga sangkaterbang mga smuggling ng mga dry goods. Yung mga bigas, ang lalaki, milyon-milyon. Talaga naman. Lahat yun talagang nakulong yung mga sangkot dyan, sa totoo lang. Hindi naman pwedeng isa sa publiko kung naikulong sila. Hindi pwede guys, for na yun, safety na lang nila yun. Tapos hindi lang yun mga kababayan yung kay Digong, ang mga nahuhuli lang noon, mga user lang wala tayong narinig ng mga gabulto. Wala. Malayang malaya silang nakakapasok dito di ba? Tingnan nyo nangyari sa Pugo. Bakit nakakapasok ang mga yan? Bakit dumami ang mga Chinese nung panahon ni Digong? Ano nangyari? Di ba? Alam sa totoo lang masasabi natin na si Digong kasi talagang maka-China yan. Real talk tayo, huwag yung sabihin hindi. Yan naman totoo, di ba? Pinagmamalaki niya ngayon si President Ching. Kung babae lang daw si Ching niligawan niya na Saan kayo makakita? So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Anong kapalagayan nyo? See you again guys on my next upload video. Bye. And babush. God bless Philippines.